Hello mga ka-farm. Ngayon, isi-share ko sa inyo ang mga na-experience ko nung ako'y bumili ng hito fingerlings. Ito mga dapat tandaan o gawin bago bumili ng fingerlings. Kailangang siguraduhin na treat ng mabuti ang pan kasi para di magiging acidic ang tubig. Dahil ang semento o anumang chemical na ginamit sa paggawa ng pan maaaring makaepekto sa fingerlings mo at pwedeng nilang ikamatay. Siguruhin safe yung tubig na ilalagay mo. Isa din ito na dapat mong tandaan. Halimbawa kasi sa irrigation ka kumuha ng tubig. Pwede kasing meron ng nakakalasong chemical na galing sa taniman at pumunta sa tubig na iyo ring gagamitin sa pan mo. Huwag masyadong madaming asin. Sa paglalagay kasi ng asin para maiwasan o gamutin ang fungus, meron kasing tamang dami lang. Sa experience ko kasi, nung naglagay ako ng asin at naparami ko ang lagay ko ay saksamang palad, naubos ang stock ko. Di nila kinaya ang dami ng asin. Kaya maghinay-hinay lang sa paglalagay ng asin. Kung bibili ka naman ng fingerlings, huwag yung masyadong mababa sa 3 inches. Sa concrete pan, ang mababa sa 3 inches kasi masyadong mahirap pa alagaan kung isa kang lamang baguhan. Kailangan kasi nila ng mataas na oxygen pag mababa sa 3 inches. Kailangan mo ng aerator o flow-through na tubig para di maraming mamatay sa isda mo. At ang pang-uli, mas mabuting mag-avail tayo ng seminar para mas mapag-aralan natin ang behavior ng isda at para matuto tayo ng tama sa pag-aalaga ng hito at para di malaki ang mawala sa atin na kapital. Kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Baka may maitulong po kami sa inyo. Sana ay nagustuhan niyo po ang aming konting tips at sana po ay maging successful tayo at mapalaki natin ang ating mga fingerlings. Maraming salamat po sa inyong panonood.